Bumagsak ang bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Santa Maria Isabela pasado alas 8 kagabi. Dalawang pribadong sasakyan, isang truck at motorsiklo ang naapektuhan. 6 na individual din ang nasugatan. Ayon sa DPWH Region 2, nangyari ang insidente matapos dumaan ang isang truck na may kargang boulder na higit 100 tonelada ang bigat. Nagsimula ang konstruksyon ng tulay noong 2014 at nakumpleto nito lang Pebrero. Tinatayang 1.2 billion pesos ang halaga ng proyekto. Para sa update, magkakausap natin si Engineer Matias Malenab, Regional Director ng DPWH Regional Office 2. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali din po, Ma'am Shayo. Engineer, kung titingnan natin, kahit sinimulan gawin ang tulay na ito, sabi po sa report 2014 pa, pero natapos lang nito lamang po, maiko-consider nating bagong-bago ang tulay na ito, hindi po ba? Opo, tama po yun, Ma'am Shayo. Ilakas lamang Hello po, po. Engineer. Yes, Ma'am. Bago lang po na-declare na completed po ito. Opo. Although may mga minor na pintura-pintura pa lang na ginagawa po. Alright. Kailan po ulit, okay, 2014 sinimulan itong tulay na ito, kailan po talaga ito nabuksan sa publiko para daanan? Nabuksan na po ito, pero sa light vehicles lang po, Ma'am. Kailan Dahil nga po? po may mga... itong February lang po. This February. For light vehicles. So, you're saying po, for the past more than 10 years, hindi po talaga ito nadadaanan, nagagamit? Kasi ginagawa po, Ma'am. Kasi yung Opo. funds nito ay di naman po biglaan na ipalabas, kundi anong nag-start noong 2014, ito ay every year may release except ayon sa mga kasama ko, kasi ako po, Ma'am, ay na-assign lang sa Region 2 noong November, and from information I gathered, from 2014 to 2024, hindi po every year na na-releasean siya ng pera. May time na wala po, kaya nagtagal ng ganun po, Ma'am. Okay. Ano po ang inyong initial assessment dito po sa dahilan ng pag-collapse nitong bridge po na ito na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon? Based from initial assessment namin last night, Ma'am, ng mga kasama kong engineers, ay nakita namin nga doon yung dump truck na may kargang boulders. Yun po ang alam namin na dahilan. At nung we tried to calculate and approximate yung load niya, based dun sa nakita namin na mga karga niya at bigat din ng truck, ay may total weight po ito na more or less mga 102 tons po, Ma'am. 100 tons, mahigit 100 tons. Ito Yes, lang ma'am. pong particular na truck na dumaan na ito, na may kargang boulder. So, sadya po bang hindi pwede daanan ng ganito kabigat na truck po, itong bridge po na ito na nasa 1.2 billion pesos ang halaga ng pagkakakonstruct? Yes po, Ma'am. Kasi yung mga tulay natin ay nakadesign lang sa maximum load na 45 tons. Based na rin sa ating batas, yung Republic Act 8794, Opo. na ang maximum gross vehicle weight natin ay should be 45 tons maximum po. Maximum of 45 tons. Paano po, bakit Yes. po nakadaan dito yung truck? Meron naman po, signages tayo sa both approaches na open to light vehicles po. Kasi meron para ma-safe naman yung mga workers na nagre-retouch ng pintura, ay kaya ganun po yung aming
ginawa sa tulay na ito, ma'am. Nag-viral, engineer, ang video ng pag-collapse nito at hindi po maiwasan ng mga netizens na sabihin nga na baka naman substandard o ibinulsa na naman yung part nitong budget nito, kaya ganito ang naging kalidad ng pagkakagawa. Ano po ang inyong reaction on this? Well, ma'am, as I said a while ago, siyempre dahil bago lang 2014 at 2024 ako November, nagtanong ako at we assured naman po tayo na maganda ang pagkagawa dahil may mga design naman po tayo at yung mga tinatawag natin mga testing ng mga materials ay pumasa naman po sa mga standard natin, mga specification natin. Pero bahagi lang, ano, parang isang segment lamang po nung bridge yung bumagsak. Yung isang span po, ma'am. Opo. Okay, saan po nanggaling, doon po sa video, saan po nanggaling yung truck? Nakatawid na po ba ng tubig? Yung truck po ay sa pagtansya namin ay galing sa western part po, ma'am. Yes, western part ng Isabela. Okay. Is either sa Isabela din or sa kalapit na probinsya na Kalinga po. Opo. Kasi lumalabas po na ano po siya, nakatawid na. Buti nakatawid na siya ng tubig. Yes, ma'am. Mabuti po. Awa ng Diyos po. Ay, ganun po. Opo. Okay, para po maintindihan ng taong bayan. Kasi talaga pong pag ganito kalahalaking halakang proyekto, engineer, ang pinag-uusapan at biglang gumuho, lalo na napakabago ng tulay, talaga pong korupsyon ang nasa isip. Ano? Okay, kasi sinasabi po natin, nakatawid na siya, matagal na siyang bumabaybay. So, yung mga pinagdaanan niya, kinaya siya. Pero itong particular na portion na to, dito lang siya bumagsak. Yes, totoo po yan, ma'am. From third span mula sa ng Arc Bridge from Cabangan side na po siya, ma'am. Aha. So ano po so far ang initial na tingin niyo po dahilan? Baka daw po posible na nakaapekto din yung mga nagdaang lindol mula pa noong 2014? Lahat po yan, ma'am, ngayon ay tinitingnan nating mga engineers from Central Office. Ongoing pong assessment nila. May mga engineers po tayo na at this moment po, ma'am, ay nag-assess sila kung ano yung possible na dahilan nung nangyaring ito po, ma'am. Pero kasi 'di ba, bago po natin syempre bubuksan yang tulay, ganyang mga tulay po sa publiko, inaano muna po 'yan. Chine-check nyo muna kung talagang okay, fit na ba? Ready na ba ito talaga na daanan ng mga sasakyan lalo na ganito kahaba at may tubig pa pong dadaanan. Ready naman po siya, ma'am. Kaya lang, it was open to light vehicles muna. Kasi may mga tao pa na nagre-retouch. Kaya may mga pinag-guess tayo na light vehicles pa lang muna, ma'am. So, okay, gumugulong na po ba ang investigasyon? Kailan po inaasahan malalaman yung talagang rason ng pag-collapse nitong portion of the bridge? At ano rin po ang magiging liability or ano po ang magiging aksyon ng DPWH sakaling mapatunayan o makita na may pagkukulang po ang contractor dito? Yes po, ma'am. At ang initial stage po na ginagawa natin ay yung thorough assessment ng ating bridge through our bridge experts from our central office. 4 po sila na 2 sa Bureau of Construction, 2 sa Bureau of Design. At kasalukuyan po nilang ina-assess yung ating tulay para nang sa ganun ay ma-determine kung ano yung magiging cost, ano naging cost, at kung para batayan kung ano pa yung mga susunod na hakbang na gagawin po natin. So ngayon, as is pa lamang, hindi na muna gagalawin or agad-agad magsisimula na po ang repair dito? For the meantime po, ma'am, hindi pa gagalawin para ma-determine kung ano talaga yung ugat, kung ano yung para maging basis kung ano yung susunod na gagawin po. Ano po ang tansya ninyo? Kasi naghintay.
ng mahigit 10 taon para madaanan po ito. Tapos ngayon, biglang hindi naman madaanan or may nag-collapse na na portion. Gaano na naman katagal ang hihintayin ng mga kababayan natin para madaanan po ito, engineer? We'll expedite everything po, ma'am. But at this point, hindi pa natin ma-determine until and unless na lalabas ng ating mga bridge inspectors yung kanang report po, ma'am. Alright, marami pong salamat, Engineer Matias Malenab, Regional Director ng DPWH Regional Office 2.